magandang umaga! Good morning! Ayan, purihin ng Panginoon, tumigil din po ang ulan. Kanina malakas, actually kahapon pa po umuulan ng malakas. At kanina ring umaga, buti na lang po ay tumigil na siya ngayon. Pero medyo kumukulimlim pa rin naman. Anyway, bago po tayo magsimula, meron pong nais magpasalamat sa ating Panginoon upang itaas niya yung ating Diyos sa kanyang buhay. Tawagin ko na po yung ating celebrant. Magbe-birthday din po siya sa February 18. Nanay Emma! Una sa lahat, pinupuri ko ang Panginoon sa aking buhay. Hindi po kaila sa inyo ang nangyari sa buhay ko. Ako po nung 54 years old lang na-diagnose ng brain tumor. Inopera po ako at nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil binigyan niya na naman po ako ng panibagong buhay. That was 54 years old, ngayon magse-70 na po ako. Kundi dahil po sa Panginoon, hindi po ako naririto. Kaya pinupuri ko at pinasasalamatan ng Panginoon. Maging sa buhay ko, na ako po ay hindi nagkaroon ng anak, na hindi pinalat na magkaroon ng anak. Pero binigyan ako ng Panginoon ng anak na handang sumubaybay sa akin. Hindi man po ako po ay hirap sa mga kapatid ko. Hindi man po nila ako gabayan o tulungan. Meron naman akong may pagmamalaking anak na sasagip sa aking mga pangangailangan. Kaya po ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang kapalaran. Napakahaba po kung ihaano ko sa inyo ang aking buhay. Basta pinupuri ko ang Panginoon at pinasasalamatan at pinupuri ko siya dahil kasama ninyo ako ngayon. I praise you, Lord. From 54 years old na na-diagnose ngayon, 70 na po sa February 18. Si Nanay, amen. At alam nyo ba, sasama niya na tayo sa Thailand. Magta-Thailand po si Nanay. Sagot po ng kanyang anak, yung sinasabi niyang anak niya. Bigay ng Panginoon, amen. So sige po, tayo po'y manalangin na. Kung wala na pong ibang magse-celebrate ng kanilang birthday for the week, wala na po ba? Bukod doon sa mga nakasulat natin doon, baka may namimiss po kami. Ngayon kung wala na po, inaanyayahan ko po ang lahat na tumungo at tayo po ay manalangin na. Minsan pa, O Diyos, pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa iyong kadakilaan. Talagang mabuti ka, Panginoon, sa lahat ng bagay, maging sa lahat ng panahon, O Diyos. Patuloy na pinapasakop namin sa iyo sa oras na ito ang aming mga sarili. God, sa lahat ng kahinaan, lahat ng kakulangan po namin, lahat ng mga bagay na alam namin na dapat ginagawa namin pero hindi namin ginagawa. Kami po ay nagkakasala, patawad po Panginoon. Sa pag-iignoran sa maraming bagay, sa pagbibigay ng hindi pagpapahalaga sa marami ding bagay, patawarin mo po ang bawat isa at patuloy na pinasasakop namin sa iyo ang aming puso, ang aming kaisipan. Ikaw po ang malwalhati, ikaw ang maitaas, ikaw ang mabigyan ng kaluguran sa oras na to. Wala po kaming ibang itinataas sa lugar na to, O Diyos, tanging ikaw lamang. Hiling namin ang banal na Espiritu na patuloy na samahan po kami, patuloy na mahalin kami, patuloy na yung pag-unawa ay ibinibigay mo po, Panginoon. Hindi ka nagsasawa, hindi ka napapagod. Bagamat ang bawat isa nakakaranas, nakakaramdam ng pagkasawa, pagkabago, pagkapagod, pero ikaw hindi mo yon ginagawa sa amin. Salamat po sa laki ng pagmamahal mo po sa amin. Salamat sa patuloy na pag-unawa mo po sa amin, O Diyos. Sa kabila ng mga hindi kami talaga karapat-dapat sa iyo, God, pero ginagawa mo pa rin kaming karapat-dapat. Salamat sa biyaya mo. Salamat sa buhay ni Nanay Emma na magse-celebrate ng kanyang kaarawan sa darating na 18th, Lord, sa Huwebes. Ikaw po ang patuloy na maparangalan sa kanyang buhay. Lord, from 54 years old na na-diagnose siya ng may sakit, ngayon, in-extend mo up to 70 years old, Lord God. And you will extend more.
God, sa buhay ni Nanay Emma. Thank you, God, for blessing her life. Alam ko marami siyang pasasalamat sa iyo at ikaw na pong nakakaalam ng lahat ng bagay na to. Ang dalangin namin, Lord, ingatan mo po siya, kanyang anak na darating mamaya sa kanyang pagsundo, maging yung kanila pong travel to Thailand, Lord God. Patuloy, Panginoon, na sa kabila ng mga pagsasaya, ikaw po yung maluwalhati, ikaw yung mataas, ikaw yung makita, yung kaningningan mo at kaliwanagan mo, ang makita sa buhay ng iyong mga anak. At sa bawat isa sa amin na naririto, salamat po, O Diyos. Patuloy na sa aming pakikinig, God, ang banal na Espiritu ang siyang patuloy na mangusap sa bawat isa, maghari, Panginoon. Dahil ikaw naman ang lubos na nakakaalam. Ano ba talaga yung nangyayari sa buhay po namin, Panginoon? Ako, wala akong alam sa kanilang mga buhay. Pero ikaw, Panginoon, alam mo ang lahat. Maging ang buhay ko. Dahil wala kaming maitatago sa iyo, God. Wala kaming maililihim sa iyo. At tinataas namin, Panginoon, ang lahat ng ito, nawa, yung layunin namin kung bakit kami narito, Lord God, ay sambahin ka. Nawa, maging focus yon ng puso namin, maging focus at layong niya ng aming kaisipan sa kabila ng marami kaming inaalala, sa kabila ng marami kaming kabigatan. Ang dalangin namin, Panginoon, wala kaming ibang iisipin sa oras na to dahil ito'y araw mo, tanging ikaw lang. Purihin ka, O Diyos, dakilain ka sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Kami po'y magsasabi ng Amen, Amen, Hallelujah. Amen. Gising na po ba kayo? Amen. Purihin po ang Panginoon. Hindi po nagtatapos yung tema natin sa anniversary dahil hindi pa po yan nangyayari. Amen. We cannot say that all of us are fully restored. Tama po ba? Maaaring nasa proseso, although tapos na yung regeneration na topic, tapos na yung restoration, maaaring tapos na yung mga topic, but the process itself is not yet done. Amen. Hindi po yan ganon kabilis. Naniniwala po ako na yan ay ibibigay ng Diyos sa tamang panahon. At isa pang mahalagang bagay, para tayo ay ma-restore ng Panginoon, hahakbang ka. You're going to move forward and you're not going to move backward. Amen. Ang paghakbang po sulong, tama? At hindi po paatras. Hindi po yung habang tumatagal tayong mga Kristiyano, pabaliktad. Hindi. Dahil nire-restore tayo ng Panginoon, ang paghakbang po natin lahat ay pasulong. Amen. Kumbaga, nire-restore ka nga binabago ka nga ng Panginoon Anong sabi sa 2 Corinthians 5:17? We are new creation. Tayo mga bagong nilalang na. Wala na yung luma, wala na yung dati. So kung ano man po yung luma sa inyong mga sarili, sa aking sarili, sa harapan ng Diyos, wala na po yan. Kaya nagkakaroon ng problema kung bakit nagiging luma pa rin tayo dahil yun ang sinasapamuhay natin, yung ating pagiging luma. Amen. Pero ang God po, ginawa niya na yung part niya at patuloy na ginagawa niya yung part niya na tayo po ay kanyang nire-restore. Para muli kang ma-regenerate, muli kang ma-born again, muli mong maranasan ang tunay na bagong nilalang at para ang SCM ay makaranas ng yung panghuli po natin ay revival. Amen. Ano po yung revival? Sa atin pong tema, ang ibig sabihin ng revival, diba? Ano yung root word ng revival? Revive. Ano po ang Tagalog ng, halimbawa sinabi sa'yo, nire-revive. Binubuhay ka uli. Amen. Binibigyan ka uli ng panibagong pagkakataon ng buhay. Nire-revive ka nga Bakit? Kasi namatay ka. Nawala ka sa dati. Na-deform ka. Nasira ka. Nawasak ka. Amen. Kaya ni-restore ng God, nire-regenerate ng God, kaya mangyayari yung revival. So ang revival po ay pagbibigay ng sigla ng Panginoon, kanino? Sa lahat ng ni-restore niya, sa lahat ng ni-regenerate niya, pagbibigay ng lakas ng Panginoon, sa lahat ng mga takot noon, hindi na takot ngayon, amen? Pagbibigay sigla ng Panginoon sa lahat ng mga nahihiya noon, ngayon hindi na sila nahihiya. Amen. And that is revival. Muli kang nabuhay.
muling nagkaroon ng sigla. At dahil yon muli tayong nagkaroon ng fire o muli tayong magkakaroon ng fire, ng init sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Again, it is not in our act, it is not in our work, but through the works of the Holy Spirit. Let the Holy Spirit move to each and every one of us so that the restoration and regeneration will happen, and then God will give us the revival. Naunawaan po natin, hayaan po natin na ang banal na Espiritu ang patuloy na kumilos po sa atin. Napag-usapan na natin yan. Paano kikilos sa iyo ang banal na Espiritu? Susundin mo siya. Dahil may sinasabi siya sa iyo, nangungusap ang banal na Espiritu sa lahat ng mga pinananahanan ng Diyos. Tayo po ay templo ng banal na Espiritu ng Diyos. Nangungusap siya, kaya susundin natin ang banal na Espiritu para mapangyari yung sinasabi sa atin o yung pangako sa atin ng Diyos sa Isaiah chapter 35 verses 1 to 10. At yung nga yung pinakahihintay natin na maganap po sa SCM ay ang revival. Amen! Parang hindi sila masigla. Kumusta po kayo? Nag-almusal po kayo? Kahit hindi po kayo nag-almusal, palakasin kayo ng Panginoon. Amen. Isaiah 35. Baka nadadala kayo ng panahon. Kalabitin mo ang katabi mo. Gising. Yan. Hindi naman nakakaantok. Isaiah chapter 35 verses 1 to 2. Babalik po tayo sa theme verse po natin kung saan ito po yung hinihintay natin na maganap na tayo po ay i-revive ng ating Panginoong Diyos. Nandiyan na po kayo. Basahin po natin. Ang ulilang lupaing malaon ng tigang ay muling sasaya. Mananariwa at mamumulaklak ang ilang. Verse 2. Ang dating ilang ay aawit sa tuwa. Ito'y muling gaganda tulad ng mga bundok ng Libano at mamumunga ng sagana tulad ng Carmelo at Saron. Mamamasdan ng lahat ang kaningningan at kapangyarihan ni Yahweh. Salamat o Diyos sa iyong mga salita sa umaga na to. Lord, mag-iisang buwan na patuloy na ibinibigay mo ang salita na to paulit-ulit. Hanggat hindi ito nagaganap, God, patuloy na ipagkakaloob mo to. Kaya Panginoon, patuloy na maunawaan po ng bawat isa ang iyong layon sa iglesia na to. In Jesus' name, Amen. So sabi po rito, napakaganda po ng panimula ng Isaiah chapter 35. Amen. Ang ulilang lupain malaon ng tigang, ano daw mangyayari sa kanya? Ay muling sasaya, mananariwa, mamumulaklak, ang ilang. No? Hindi po on the revelation of God sa inyong pong lingkod, hindi po ito yung ilang na lugar. Kasi lugar po yung pagkakaunawa po natin dyan. Amen po? Sa pagkakabigay po ng Panginoon dito sa verse na to, sa chapter na to, yung ilang na sinasabi po rito, hindi po ito lugar kung hindi ang bawat isa sa atin. Ito po ay tao. Amen. Ang pahayag po ng Diyos patungkol po dito sa sinasabi sa verses 1 and 2, ang ulilang lupain malaon ng tigang ay muling sasaya, mananariwa at mamumulaklak ang ilang. So tayo po yan. At yung iba pang mga kapatid natin sa pananampalataya. Amen. Tayo po ang sinasabi na yan. Ngayon, ano po yung tigang sa iba pong termino na pwede po natin maintindihan? Pag sinabi po natin tigang, yan po ay tuyo. Amen. Pag sinabing tigang, yan po ay tuyo. At pag tuyo po ang lupa, dalhin muna natin siya sa lupa. Pag tuyo po ang lupa, makakapagtanim po ba tayo? Diba hindi po, no? Hindi po mamumulaklak, hindi po hindi makakapagtanim, no? Hindi mag-uugat, hindi mabubuhay ang halaman kapag ang lupa ay tigang. Amen po ba? So dati, minsan sa buhay po natin,
Palagay ko naman po siguro, hindi lang ako yung nakakaranas ng ganito o nakaranas ng ganito. Minsan sa buhay po natin, naging tigang din po tayo. Naging tuyo po tayo spiritually. Tama? No? Naging tigang tayo, naging tuyo. Ano yun? Walang sigla. Walang kasigla-sigla. Walang interest. Nawala yung interest mo patungkol sa mga ganitong gawain, patungkol sa Diyos, patungkol sa salita ng Diyos, walang kagana-gana. Amen. Yan po yung tigang, yan po yung tuyo. Walang kagana-gana, na wala ng interest, walang kasaya-saya. Maaaring naririto tayo, pero alam mo yun, just going with the flow. Hinahayaan mo lang kasi hahanapin ka sa church, kasi kailangan mo umattend for your attendance. Ganun na lang yung dahilan mo. Kaya ka pumupunta sa iglesia. Wala na yung buhay, no? Wala na yung kapag-asahan mo na pagpupunta ka sa church, ang kakausapin mo ay ang Panginoong Diyos. Wala ka nang ano doon. Hindi mo na yun iniintindi, kumbaga. Amen. Wala ka nang sigla, wala nang interest. Minsan po sa buhay natin, nangyari po yan, na tayo po ay natuyo, na tayo po ay nawalan ng interest, nawalan ng sigla, no? So, paano po ito nangyayari sa isang tao? Lalo na sa isang Kristiyanong katulad po natin. Yung nagiging tigang, nagiging tuyo, nawawalan ng interest, nawalan na ng sigla, no? Yung kakausapin mo, papalo up mo, wala ka nang wala nang dating sa'yo. Even the word, wala nang impact sa'yo. Maaari nga naririnig mo yung salita ng Diyos, pero walang dating sa'yo, walang impact. Parang pumasok ka ng building at lumabas ka rin ng building ng ganun pa rin. Amen. So, paano po ito nangyayari sa mga tao katulad po natin? Kahit po tayo ay mga Kristiyano na, tayo po ay natutuyo. So, tayo po ay nade-drain, mga kapatid. Tayo pong mga tao, tayo pong mga Kristiyano ay nade-drain. Alam niyo yung nade-drain? Kumbaga po sa battery, tayo po ay nalolobat, minsan namamatay pa. Tama? Naubusan ka ng lakas. No? Sa buong isang linggo, na dami mong pinagdaanan, no? Nade-drain po tayo sa buhay po natin. Nauubos po, no? Saan? Sa mga kabigatan na pinagdadaanan po natin. Sa mga nararanasan natin sa buhay. Yan po yung mga nakaka-drain sa atin. Yung mga pagsubok, mga problema. Tama po ba? Taas ang kamay na walang problema. Aba, nay, salamat sa Lord. Gumanong ka kasi na eh. Diba lahat po tayo may problema. Wala pong taong walang problema. Lahat po tayo may pagsubok, lahat tayo may pinagdadaanan, iba-iba po tayo ng kalagayan sa buhay. Yung iba, namumroblema sa pera, tama? No. Yung iba, hindi naman sila namumroblema sa pera. Maaaring iba yung kanilang problema. Tama mo ba? Pero may problema sila. Yung iba naman, ang kanilang pinoproblema ay yung kanilang kalusugan. Bakit? Kasi sila po ay may sakit. No? Minsan kahit may pera ka, kapag may sakit ka, hindi rin po maganda. Hindi rin po masaya. Amen. So tayo po ay na-drain, nalolobat sa ating pong mga pangangailangan. Alam mo, iisipin mo, mamaya wala kaming ulam, mamaya wala kaming isasain. Diba? Parte o bahagi ng buhay po natin nangyayari po sa atin yung mga ganyang bagay. Kaya yung mga hindi na po problema sa ganyan, napakapalad nyo. Hindi na kayo nag-iisip na pag-uwi mo, meron ka ng kakainin. Masarap pa yung pagkain mo. You are blessed. Kapag po nararanasan natin yan. Pero karamihan, lalo na pag Kristiyano na, nakakaranas po ng ganyan. Alam mo yung minsan nandito sa church, pero iniisip, wala kami sasaing mamaya. Diba? Ganyan. Paano pag uwi namin mamaya? Wala akong pamasahe. No, hindi po kayo nag-iisa. Nararanasan ko po yan. Naranasan ko yan noon. Nararanasan ko pa rin yan hanggang ngayon. Amen. That's why yung isip natin, alam nyo, napupuno po ito ng mga
alalahanin natin. Napupuno po ito ng mga dalahin natin sa buhay. Kaya tayo nadidrain. Kasi nauubos yung lakas natin, pero yung problema natin, punong-puno. Naunawaan po natin? No? Minsan, hindi naman ganun yung problema ng iba. Yung iba natatakot. No? Maraming pagkakataon, may mga tao po nakakaranas ng takot. Ano ba ang tawag doon sa mga taong natatakot na? Wala pa naman? No? Anong tawag doon sa panic attack ba yun? O hindi? May mga nakakaranas ng ganun eh. Natatakot na sila pero wala pa naman. Anxiety, yun ba yun? Anxiety. No, maaaring yung iba, yun yung kanilang problema. Meron silang mga kinatatakutan. That is why, kahit Kristiyano na out of focus po tayo, nadidistract po tayo, nanlalamig po tayo. Amen. At hindi po masaya yun. Na tayong mga Kristiyano, nanlalamig, nanghihina, nanlulupaypay, nawawala ng lakas, nawawala ng sigla, hindi po good news yan. Amen. Kaya ngayon, binabalik po tayo ng Diyos sa kung ano dapat ang kalagayan nating mga Kristiyano. Binabalik po tayo ng Panginoon kung ano po ang dapat at kung saan tayo nararapat. Amen po ba? Binabalik tayo ng Diyos sa kung ano yung dinisenyo niya talaga para sa atin. Remember Adam and Eve? Si Adan at si Eva? Nung sila'y nabubuhay, napakaganda ng binigay sa kanila ng Diyos. Ano yun? Garden of Eden. Sa Garden of Eden, may pinroblema ba sila doon? Wala na. Hindi ba provided ng God lahat-lahat? Amen po ba? Wala silang inaalala doon. Kaya lang, napalayas sila. Bakit sila napalayas? Kagagawa ng Diyos? Hindi, kagagawa na nila yon. Dahil yon sa kanilang kasalanan na iyon po ang nangyari din sa atin. So mga kapatid, wala pong problema sa Diyos. Na kanino yung problema? Nasa atin. That is why, ngayon po, muli tayong binabalik ng Panginoon. No? Nire-restore po tayo ng Panginoon. Muli niyang pinapaunawa sa atin, anak, ang born again ay ganito. Ayan, amen po ba? No? Para tayo po ay makaranas ng revival. Sa lahat ng mga nanlalamig, sa lahat ng mga natuyo, sa lahat ng mga naging tigang. Ano po ang pangako ng Diyos dito sa Isaiah? Anong sabi? Muli tayong sasaya, manananiwa at mamumulaklak. There will come a time, ang iglesia na to, hindi pa ngayon, uulitin ko, hindi pa po ito nangyayari. Amen. Unless na-restored na po ang lahat. Pero nakikita naman natin na hindi pa talaga nare-restore ang lahat. Amen. So sabi rito, pangako sa atin ng Diyos, ito po yung good news, muling sasaya, mananariwa at mamumulaklak ang ilang. Kapag may bulaklak, anong mangyayari? Ito po ay merong o magkakaroon ng bunga. Kapag ka merong bulaklak. Amen. Gusto niyo po bang mangyari ito sa atin? Na tayo po ay muling manariwa, na tayo po ay muling sasaya, na tayo po ay muling mamumulaklak. Gusto natin ito syempre. Amen. Pero paano po magaganap ang lahat ng ito? Balikan natin yung tinuro sa atin during the anniversary, repentance. Amen. Paghingi po ng tawad. Yung nararanasan mo yung tinatawag nating godly sorrow, no, ang magiging bunga po niyan ay repentance, and then you will consecrate yourselves to the Lord. Magpapalinis ka sa Diyos. Nakikinig po ba tayo? Amen. No? So, mga kapatid, kailangan nating magpalinis, magpa-consecrate sa Panginoon. Tanungin mo yung katabi mo, nag-repent ka na ba?
Yan. Hindi po ito biro-biro mga kapatid ha. Hindi tayo nagbibiroan dito. Although nakasmile kayo habang tinatanong nyo yan, but we are not kidding. Hindi tayo nagbibiroan. Ito po'y seryosong bagay. Tama? Dahil hindi natin ito maa-attain kung tayo po lahat dito, we will just make everything just right. Yan mo na yan si Pastora, tawanan mo lang yan. If you're not going to obey, if we are not going to obey, nothing will happen. Revival will not happen. Amen. Hindi mangyayari yan. Huwag kayong umasa. Kasi ang magdadala ng revival, ang i-revive, ang iglesia. At hindi po yung iglesia ay building. Alam na alam natin, ano yung iglesia? Sino yung iglesia? Ang mga tao. Tayo po yan. Now, if you're not going to be restored and regenerate, revival will not happen. At yun po yung sad news naman. Kung hindi po yan magaganap, syempre malungkot na balita, mananatili na lamang ang SCM sa puro kalungkutan, kapighatian. Tama po ba? Ganun na lang yung cycle po natin, ganun na lang ng ganun. Bakit? Walang gustong ma-restore, walang gustong ma-regenerate, walang gustong maging tunay na anak ng Diyos, walang gustong maging born again na totoo. Ang pinag-usapan natin noong linggo, ang tunay na born again ay kung ano yung nakasulat sa Biblia at hindi kung ano yung mga paniniwala natin o kung ano yung gusto nating paniwalaan, yun ang born again. Ang born again, kung ano sinasabi ng Biblia, yun ang born again at yun ang gusto natin na makita ng Diyos sa bawat isa sa atin hanggang tayo ay ma-revive ng Panginoon. Amen. Hindi na po tayo nagkakasiyahan tayo dito, yes. But again and again, I tell you, kailangang magseryoso na po tayo sa buhay espiritual po natin, sa buhay natin sa paglilingkod natin sa Diyos. Dahil ang pagkakataon po, minsan lang. Wala pong palaging pagkakataon. Amen. Ilang beses ba kayo mabubuhay? Pusa ba kayo? Kasi yung pusa, 13 lives daw di ba? 9. Oh, 9. Nagulat naman ako sa'yo. Sige po, 9. 9. Palagay mo 9. Hindi 13. Napakarami, tama? Pero ang tao, ilang beses mabubuhay? Isa lang. Kaya yung isang pagkakataon na yan, tapos minis mo pa, kasalanan ba ng Diyos? Hindi na po kasalanan ng Diyos siya kasi binigay niya na lahat Lahat ng kailangan po natin, kailangan nating marinig, kailangan nating maunawaan, lahat ng kailangan natin sa buhay na to. Although, sabi ko nga sa inyo kanina, nade-drain tayo, nawalan tayo ng sigla, nawalan tayo ng interest, nanlamig tayo. Although nangyari ang lahat ng yan, muli tayong pinasisigla ng Panginoon, pero kung hindi ka pa rin sumisigla, kapilian mo na yun, kapatid. Kasi binigay na ng Diyos Tama po ba? The word was given to you. Ano pa bang ibibigay sa iyo ng Diyos? Ano pa bang kulang sa iyo? Ano pa bang kulang sa atin? Wala na. Wala na po tayong hahanapin pa sa Diyos. Wala na, hindi na rin natin mako-question ng God. Lord, hindi mo naman sinabi na ganun Lord, kulang naman yung paalala mo No, we cannot say that to our God. Everything that we need is in the Bible. Amen. Lahat po ng kailangan natin. Kaya pagka na-revive po ang isang Kristiyano, siya po ay magiging tunay na Kristiyano. Ayan. Yung tunay na Kristiyano na muling bumabalik, muling magkakaroon ng sigla, parang bago ang lahat sa kanya. Nararanasan niya, parang feeling niya, parang ngayon lang ako uli na born again. Minsan nasasabi natin yan, di po ba? Kasi bakit? Binago muli ng Panginoon, binabalik ng Panginoon ang alin? Yung ating pong unang pag-ibig sa Kanya, our first love. Na sinasabi doon sa Revelation or sa pahayag. Ngayon, kapag ka na-revive na po, sabi ko po sa inyo, futuristic po ito, no? Kapag na-revive na po ang mga Kristiyano, so magkakaroon na rin po siya ng kasiglahan sa kanyang paglilingkod sa kanyang hari, sa kanyang Diyos. Amen po ba?
So kapag na-revive na po ang SCN, lahat po masigla sa kanilang ginagawa. Lahat po ay masaya sa kanilang ginagawa. Sa kabila ng pagod, sa kabila ng hirap, sa kabila ng sakit, na pagdadaanan, hindi ko kasi sinasabing hindi na po natin mararanasan yan. It will still pass, no? Mangyayari pa rin yan. Pero sa kabila ng mga bagay na yon, masigla ka pa rin gumagawa sa Diyos. Masaya ka pa rin gumagawa sa Diyos. Hindi tayo gumagawa dito dahil para makita ako ni sister, para makita ako ni brother, mag-aano ako para maano nila na ako'y gumagawa. No. Whatever we do here, we do it to our one and only God. If you are serving the Lord, you are not serving man. Although may mga leader po tayo para sa kaayusan, hindi kasi po pwedeng walang leader. Imagine ninyo, kapag ang isang grupo walang namumuno, tapos lahat leader. Nai-imagine nyo kung anong mangyayari? Ang gulo, di ba? Bakit? Siyempre, hindi siya magpapatalo, leader siya. Siyempre, hindi rin siya magpapatalo, leader siya. Wala magpapatalo sa atin, leader kayong lahat. Leader tayong lahat. Sino masusunod? Walang mangyayari. That is why God appointed a leader in an organization like this. Kahit po sa mga churches, meron po talaga dahil magiging magulo pag wala pong leader. Naunawaan po natin bakit tayo may mga leader or ba't meron tayong mga ate, meron tayong mga kuya. Amen. So muli po tayong sisigla sa paglilingkod natin sa Panginoon. Alam mo, pagkat muli tayong pinasigla ng Diyos, na-revive tayo ng Panginoon, gagawin na natin yung nararapat gawin. Na kahit walang nagsasabi sa'yo, dahil alam mo na ito ang nararapat gawin, gagawin mo yan. At yun po yung maganda doon. Amen. Kahit walang nag-uutos sa'yo, gagawin mo. Bakit? Kasi alam mo, dapat mo yung gawin. Kahit wala nang magpapaalala sa'yo, gagawin mo. Kasi alam mo, yun ang dapat gawin. Ganyan po ang born again. Amen. No, gagawin mo. Kasi alam mo na eh, ang isang tunay na Kristiyano, naiintindihan niya, nauunawaan niya ang kanyang buhay bilang isang Kristiyano. Bakit ka Kristiyano? Ewan ko ba, basta sinama na lang ako dun sa church na yun. Hindi po ganun ang sagot natin. Tama po ba? Kaya po kahit dun sa ating discipleship training, ay itinuturo po yan at we tried everything, no? Sinusubukan talaga natin na maunawaan ang ating mga tinuturuan. Bakit sila Kristiyano? Dahil kailangan maintindihan nyo, bakit ka Kristiyano? Tama po ba? So ang mga marirevive na tunay na Kristiyano ng Diyos, gagawin niya yung nararapat na ginagawa ng isang tunay na Kristiyano. Minsan na, ikaw pa yung magsasabi, ikaw pa yung magpapaalala. Ate, training day natin ngayon. Yes! Hoy, walang nag-email. Masarap po marinig sana yung ganyan. Sana dumating yung panahon na yung mga dinidisciple, maging excited sila. Later on, we'll have our discipleship fellowship, no? Mamaya, bumalik po kayo, alauna. No? Mahalaga po itong mga tatalakayin natin sa ating discipleship. But a true born-again Christian, masaya kasi siya eh. Masaya siya dun sa ginagawa niya eh. No? Sa kabila ng maraming kaabalahan. Uy, ate, training natin ngayon. Nalimutan mo ba? Oh, si teacher pa yung nakalimot, di ba? Masarap namang maranasan po yung ganyan. Amen! Sana dumating po tayo sa pagkakataon na ganyan. That it will happen. Na ang bawat isa ay magiging excited kahit hindi na sinasabihan, kahit hindi na pinapaalalahanan. Hindi lang po sa training, mga kapatid, sa lahat ng bagay, sa kabuuan ng pagiging Kristiyano po natin. Kahit hindi na po tayo pinapaalalahanan, gagawin po natin yung sa alam natin ay nararapat. And you will do it with a joyful heart. Amen. Why? Why are you joyful? Bakit ka masaya na ginagawa mo yan? Because you know, and I know, I am serving
by true God. Yung lang namang sinasabi natin kung sino yung pinaglilingkuran natin, siya lang naman yung makapagliligtas sa atin. Amen? Siya lang naman yung makatutulong po sa atin. Siya lang naman yung makasasagot sa lahat ng tanong natin. Kami po, limitado lang yung mga kaalaman namin. Kaya kung may mga bagay kami na hindi masasagot sa inyo in time, kung magtanong kayo, may mga bagay na hindi kami masasagot, pagpapasensyahan niyo po kami. Maaaring maglaan kami ng panahon muna para ipanalangin kung ano yung magiging sagot sa inyong tanong dahil hindi kami Diyos. At wala pong Diyos dito. Ang nag-iisa nating Diyos ay ang ating Panginoong Jesus. Amen. No? So, darating ang panahon, nawa po talaga. Alam nyo, nasa atin po yung susi kung ito po ay mangyayari o hindi. Mga kapatid. Binigay ng Diyos yung mensahe, hindi na siya nagkulang. All we have to do, yes, we're claiming it, pero tayo po yung magiging susi para maganap po itong pangako ng Diyos na ito sa atin. Amen. Remember, kahit po sa mga Israelita, baka sasabihin ng iba, kahit may alam na sila sa Biblia, di ba ang Diyos naman ang gagawa? Tama, ang Diyos naman ang gagawa. Hindi nga tayo. Pero tandaan natin, sa mga Israelita noon, kapag sila'y nagkakasala at hindi sila nagre-repent, bumabalik sa Panginoon, yung plano ng Diyos sa kanila na mabuti at maganda, hindi pa napangyayari. Alam niyo po ba yun? Hindi pinangyayari ng Diyos hanggat hindi sila bumabalik, humihingi ng tawad, tumatalikod sa kanilang kasalanan. Amen. And nobody here will say, wala akong kasalanan. Wala naman akong tinatapakang tao. Wala naman akong minamaltrato. Wala akong kasalanan. Hindi, kapatid. Baka ngayon pa lang sa isip mo, nagkakasala ka na. Tama po ba? No? Kaya hindi natin pwedeng sabihin, wala naman akong kasalanan. Wala naman din akong kagalit. Wala naman akong kaaway. Kasi katwiran po ng tao yan eh. Wala naman akong tinatapakang tao. Hanggat wala akong tinatapakang tao, okay lang ako. Maganda naman yun, wala kang tinatapakang tao. Tsaka ba't ka naman mang-aapak? Sino ka ba? Parang ganyan. Di mo ba? Naisip nyo na po ba yun? No? Maganda naman yun. Pero, yung sasabihin mo, wala kang kasalanan, wala kang pagkakamali, wala kang pagkukulang, wala ka na dapat dito. Perfecto ka na pala eh. No? Wala ka na dapat dito, nandun ka na. No, amen po. So, ang tunay na mare-revive, gagawin niya yung nararapat dahil naiintindihan niya, alam niya ang paano maging Kristiyano, and then the light will shine. Makikita ng mga tagalabas, bakit parang ang liwa-liwanag dyan? Ayan. No? Sila hindi nila maiintindihan. Every time na dadaan sila dito, titingin sila dito, mapapatigil ang mga tao, bakit ang liwa-liwanag dyan sa lugar na yan? Hindi dahil sa ilaw, kung hindi dahil sa mga taong nagniningning sa pamamagitan ng Diyos. Amen. The light will shine, no? Ibibigay po ng Diyos, magliliwanag po ang bawat isa sa atin when we are revived. Pag tayo po ay na-revive, na-restored, na-regenerate, magliliwanag po ang bawat isa. Kaya nga madalas, sinasabi natin, minsan kahit hindi ka na magsalita, minsan kahit hindi ka na mag-evangelize, makita lang ng mga tao yung buhay mo at yung buhay ko na nagliliwanag dahil sa Diyos, na binabago ng Diyos araw-araw. Alam mo, sila na mismo lalapit sa'yo. Uy, bakit ganyan ka? Lagi kang masaya. Parang walang problema. No? Parang ang gaan-gaan lang sa'yo ng lahat ng bagay. And then you will say to them, ipagmamalaki mo, kasi dahil yan sa Panginoong Diyos. No? So, hindi mo na malaya, nakapag-share ka na. Bakit? May lumapit na sa'yo because of your life.
Dahil sa ilaw, dahil sa liwanag na meron po tayo. At ang liwanag na yan ay nagmumula po sa ating Diyos. Amen. And then the people will come. Pag nakita po nila yung kaliwanagan na yan, dito po sa iglesia, sa SCM, papasok po ang mga tao. Bakit? Naku-curious sila. Bakit ang ganda-ganda dyan? Parang paningin nila, parang langit na. Alam niyo ba sa Biblia, may nangyari po na bumaba ang presensya ng Diyos na puno ng ulap nga ba yun? Correct me if I'm wrong, mga leaders. Tama? Na puno ng presensya ng Panginoon yung lugar ng mga Israelita dahil bumaba ang presensya ng Diyos. And that is not impossible up to this time. Dahil pag ginusto ng Diyos, it will happen. No? Mangyayari at mangyayari po yan. And then the people will come. Napakasarap po nun, di ba? Yung mamumulatan mo na lang dyan. Hindi na tayo mamimilit. Sila na yung kusang pumapasok dito sa iglesia. Dahil nakikita nila yung liwanag na iba yung paningin nila sa bawat isa sa atin. Amen? No? Iba yung pakiramdam nila. Every time na pumapasok sila dito, iba yung nararanasan nila. Dahil nararanasan nila yung pag-ibig ng Diyos. Ayan. So darating ang lahat ng yan. Sabi nga, kapag po tayo ay na-revive. Paulit-ulit po natin sinasabi. Itong Isaiah 35, prophetic, kaya hindi pa po siya nagaganap. Again and again, ang susi para maganap po ito ay nasa ating pong mga kamay. Amen. Nasa atin po yung susi. Kaya makiisa po tayo na buksan ang susi. Because we have this life, darating yung pagkakataon na yan, magtataka din sila, bakit ang ganda-ganda ng puso mo? Ayan, di ba? Bakit ang bait-bait mo? Bakit palabigay ka? Ganyan na yung mga binago ng Diyos, maganda yung kanilang puso. Amen. Dahil babaguhin ng Diyos eh. Remember, pinag-aralan natin in Ezekiel chapter 36. Balikan nyo na lamang po. Bibigyan tayo ng Diyos ng bagong puso at bagong espiritu. Kaya naman magtataka yung mga tao, ba't ang ganda-ganda ng puso mo? Bakit sa kabila ng binastos ka na, mahal mo pa rin siya? Bakit sa kabila ng nagagalit siya sa'yo, bakit inuunawa mo pa rin siya? Bakit sa kabila ng ginagawa ka ng masama, bakit mabait ka pa rin sa kanya? Ang ganda-ganda ng puso mo. Ayan. Ganyan na po ang mga marirevive ng Panginoon. Sabi sa verse 2, Isaiah 35. We have no other verses for the day, but only Isaiah chapter 35. Verse 2, ang dating ilang ay aawit sa tuwa, ito'y muling gaganda tulad ng mga bundok ng Libano at mamumunga ng sagana tulad ng Carmelo at Saron. Mamamasdan ng lahat ang kalindingan at kapangyarihan ni Yahweh. Ito po yung sinasabi ko. Kahit yung mga tagalabas, they will say and they will testify. Makikita nila yung kaningningan, yung kapangyarihan ng pinapakilala nating Diyos sa kanila. It is all because we are revived. Amen. No? Sabi, yung dating ilang, yung dating tuyo, aawit sa tuwa. Yung dating hindi makasigla-sigla sa pag-aawitan, pagka ngayon, napakasigla niya na sa kanyang pagpupuri sa Diyos. Amen! No? Kasi sabi, no, ang dating ilang ay aawit sa tuwa at ito'y muling gaganda. Naku, ibig sabihin pala pumangit tayo. Base sa pangungusap, tama? Hindi siya pumangit na ibig sabihin yung mga espiritu kasi natin. What's your spirit will, reflect in your face. What's in your heart will reflect in your face. Tama po ba? Tingnan mo, minsan sa sobrang saya mo, di mo namamalayan, nakangiti ka. Papatingin ka ng tao, uy, ba't ka nakangiti? Ikaw lang ako mag-isa. Diba? Kasi masaya ka. No. O yung mga nakatanggap ng bulaklak kahapon, masaya yan.
Pero paalala, we do not celebrate Valentine's Day. Mga kapatid, every year sinasabi ko po yan, hindi po tayo nagse-celebrate ng Valentine's Day. At alam nyo na yan, again and again, meron pong history yan, that is a pagan work. So pagkapagano, hindi natin yan susundin, and wala naman pong Valentine sa Bible. Pag nasa Bible, gagawin natin. Wala naman sa Biblia. Tama po ba? No? Huwag nating hanapan ng verse, yung wala namang verse. Huwag nating ipilit yung gusto nating mangyari. Yung iba po kasi, they will still look for the verse. Ano sinasabi niyo walang Valentine? Di ba? God is love. O, kinonek na nila. Tama? O, maniniwala ka naman ngayon. Oo nga no, di ba God is love? Bakit walang Valentine sa mga born again? Pero sa totoo, hindi lahat ng born again hindi nagse-celebrate. May mga born again, nagse-celebrate pa rin sila. Kaya sana maintindihan ninyo kung bakit natin sinasabi. But then again, it's your own conviction. What you know, kung ano alam niyong totoo, sabi nga sa Biblia, pag alam mo, dapat mong gawin, hindi mo ginawa, ikaw ay nagkakasala. Pag alam mo naman na mali at ginawa mo, edi ganun din yun, anong mangyayari? Kakasala ka. Tama po ba? So alam natin ang pinagmulan yan, hindi po maganda, so hindi natin ginagawa. Amen. E di magbigay ka ng bulaklak araw-araw, ba't hintay mo pa yung February 14? Pwede naman araw, di ba no si Soyen? May mga may asawang lalaki dyan. Ba't hintayin nyo pa yung 14? Pwede naman magbigay any day. Tama? Para gusto nyo iparanas yung pagmamahal nyo sa kanila, di magbigay ka any day, anytime. Ba't yung love mo ba pang February 14 lang? Tama po ba? Sa mga binata, ngayon alam nyo na, narinig nyo na. Ang daming araw ng taon. Hindi kailangan laging tinatapat sa February 14. Mabilis lang, wala po ito sa ano ko. Dahil mga born again tayo, tama? Mabilis lang. Dahil born again tayo, gusto kong maliwanag to. Tingnan yung ginagawa during Valentine's Day. Bago mag-Valentine's Day, anong sabi ng balita? Lahat ng hotel, fully booked. Lahat ba yun mag-asawa? Sige, sagutin niyo ako. Pero meron akong nabalitaan na hotel na humahanap, they ask for marriage certificate bago nila papasukin. Pag walang marriage certificate, hindi nila tinatanggap. Yun, okay yun. Pero hindi lahat eh. Bakit? Pera yan eh. Business is business. Pakialam ba nila kung anong ginagawa mo? Tama? Yan ang ginagawa ng mundo. Kaya isa pang bagay, kaya hindi tayo nakikiayon sa kanila. Remember, being holy is separated from the world. Ang ginagawa ng mundo, lahat ng gusto ng laman nila. Let's face the fact, mga kapatid, matatanda na tayo dito. Anong gagawin sa hotel? Tama po ba? Maglalaro sila? And worse, hindi mo naman pala asawa talaga yung kasama mo doon. At ito pang malungkot na balita. Kung dalagat binata man yun, tapos born again. Amen. Naway walang mangyari yan dito. No po, nawa walang mangyari. Dahil kahit hilahin namin kayo ng hilahin, pabalik. Kasi at the end of the day, ang desisyon sa inyo po yan magmumula. Kahit ano sabi natin, ganito, 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 at the end of the day, ang magdidesisyon kayo. Kaya kahit hilahin namin kayo sa mabuti, ayaw mong mapabuti, di lumarga ka, sa bandang huli, iiyak-iyak. Tama. Ganyan po nangyayari. Marami na po kaming nakitang ganyan. During nung time po na may pastor pa kami, talagang binawi nila. Pero bumalik din. So ano na, wala naman magandang nangyari. Sasabihin ko sa inyo. Hindi rin naman din niya naging asawa.
No po. Yan po ay gawa ng mundo. Kaya pilit ko kayong pinapaalalahanan. Even greetings, we do not do that. Why do you greet Happy Valentine's Day? What's that? What's the purpose? What's the meaning of that? Tama po? Every year, pinapaalala ko po ito. Sana sa mga susunod na panahon, hindi na po natin gagawin. Amen. Dahil tayo po ay born again na. Kung kukontra man po kayo, hindi ko na, bahala na po kayo. Pero doon tayo sa katotohanan. John 8:32, you shall know the truth and the truth will set you free. Kailangan lumaya po tayo sa katotohanan. Dahil yan po ay ginagawang tanikala pa rin ng kaaway sa mga tao. Amen. Sabi dyan, nabasa na natin sa verse 2, Isaiah 35, tayo'y muling aawit sa tuwa, tayo'y gaganda. Ang ibig sabihin ng gaganda, muling babalik yung aura mo, yung sigla mo, yung saya mo. Amin po ba? At ito yung maganda, mamumunga ng sagana. Bakit? Kahit hindi ka utusan, nag-share ka, nag-iimbita ka, kaya nga ang sabi natin, dadami ang mababorn again dahil revival na sa SCM. Paano sila na born again? Dahil sa'yo, dahil sa akin, kasi kumilos ka, kumilos ako. Nagbahagi ka, nagbahagi ako. Tama po ba? Amen. SCM will be like this, mga kapatid. In the near future. Kaya patuloy po natin ipanalangin ang bawat isa, little by little, pakunti-kunti po. Pinapakita sa atin ng Diyos, pinaparealize sa atin ng Diyos yung mga bagay noon na hindi natin nakikita. Yung mga binabaliwala natin noon. No? Napakaganda po, somehow, napakaganda na po ng ginagawa ng Diyos. Simula naman noon, maganda yung ginagawa ng Diyos sa SCM. Pero ngayon nga, muling pinapa-realize, muling ginigising tayo ng Diyos sa SCM. Marami po tayong pagkakamali, marami tayong pagkukulang, marami tayong hindi nakikita noon, marami tayong binabaliwala, marami tayong iniignora. No? Pero binabalik tayo ng Diyos. Para ngayon lang uli nare-realize, bigyan ko kayo ng isang mabilis na halimbawa, katulad ng katuruan noong Miyerkules at Biyernes, yung pagpapahalaga sa pakikinig ng salita ng Diyos. Sa tinagal-tagal na lagi akong nananawagan sa bawat isa. Every time that we are here during worship service, wala na po, hanggat maaari, wala nang tatayo, wala nang makikipag-usap, wala nang makikipagkwentuhan. Why? We must give reverence to our God. Ganon kahalaga ang salita ng Diyos. Pag ba sa ibang simbahan, pwede ba yung lakad ng lakad? At kwentuhan ng kwentuhan? Pwede ba yun? Kahit naman dun sa pinanggalingan natin, mahihiya ka naman siguro. O, di ba, Nay? Mahihiya naman siguro tayong gawin yun dun sa pinanggalingan natin. Ang problema kasi sa born again, mabait naman si Lord. Yan lagi nating katwiran. Mabait naman si Lord. Naintindihan naman ako ni Lord, ba't ko yun ginawa? Tama po. No? Hindi laging ganun, mga kapatid. During the Word, kung kayo po'y makaka-attend sa mga malalaking conferences ng mga born again, at meron silang mga naka-flash ng screen, palagi silang nagpapaalala, refrain from standing, refrain from going outside, refrain from talking, lahat po yun nakapaalala. Paano nyo pinahahalagahan ang salita ng Diyos? It will reflect also in our lives. Dati, binabaliwala natin. Pero ngayon, binabalik ng Diyos. Ngayon, nare-realize natin, oo nga, no, mali tayo. Ganito tayo dati. Kahit naman po sa online, sabi natin, kahit naman kami nagsabi noon, okay lang yan, naka-off cam ka, basta nakikinig ka. Kahit po kami nagsabi ng ganyan noon. Bakit? Gusto lang, para lang talagang makapakinig ng pero hindi pala tama. Hindi pala tama. Amen.
No? Kaya palagi ko itong sinasabi, pero may gumagawa pa rin. Kahit online, mag-on cam kayo. Oh, yan. Lagot kayo kay Nanay Sally. Siya, laging naka-on cam si Nanay Sally. Ilang beses na natin pinag-usapan ito, pero hindi kayo sumusunod. Tama? Unless may diferensya yung internet ninyo, pwede nyo sabihin, pasensya na po, hindi po kaya ng wifi or ng data, mag-off cam po muna ako. And then we understand. Pero kung wala namang problema, palagi kang naka-off cam, bakit? Yun yung mga simpleng bagay, hindi po natin binibigyan ng halaga. I hope this time around, 2026 na, I hope this time, susunod na po tayo. You want revival? That's one thing na, alam mo yung mga simple, maliliit na bagay na akala natin okay lang, yun nga yun eh. Sa maliit na bagay, hindi ka makasunod. Paano yung malaking bagay? Naget nyo po? Kung yung simpleng bagay na yun, hindi natin masunod. Paano yung malalaking bagay? Paano kapag kakatiwalaan sa malaking bagay? Napakasimple. Just turn on your camera. Nung kami nagtuturo noon during pandemic, I really hate those students na naka-off cam. Sabi ko, hindi tayo magkaklase hanggang hindi kayo nag-on cam. Up to the point, kahit tawagin yung nanay nyo kung sino kasama nyo sa bahay, turn on your camera. Kasi ganito yan, may nagsasalita, tapos manners lang naman po yung gusto kong sabihin. Tama? Manners. Lahat dito nagtapos na ng elementary. Yung GMRC sa elementary po yan tinuturo. Amen. So SCM will be revived little by little. God make us see, God make us realize, God make us understand a lot of things nowadays. Huwag niyo pong pe-personalin yung mga sinasabi rito sa harapan. Ito po ay magandang paalala. Kasi revival will not come kung masasaktan tayo ng masasaktan sa mga simpleng paalala na gusto nating ipaabot. Tama po ba? Dahil darating ang araw, hindi lang ito yung mga mararanasan natin. And God is making us ready to face everything. Kaya nga ang prayer lagi, magpakatibay, magpakatatag. Anong sabi ng Diyos kay Joshua? Anong sabi ni Yahweh kay Joshua? Magpakatibay ka, magpakatatag ka, magpakatapang ka. Tama? Kasi alam ng Diyos kung ano yung kakaharapin ni Joshua. Ganon din po tayo. Alam ng Diyos, hindi po biro yung mga kinakaharap natin. Kaya sinasabi sa atin ng Diyos, magpakatibay tayo, magpakatatag tayo, magpakatapang po tayo. Amen. And then revival will come. You want revival? Anong prayer natin noon? Sa IM pa lang, yan ang pinagsisigawan. Revival! Amen! Dumating dito si missionary Johan, yung Koreano. Revival ang tinuturo. Diba? Napansin niyo po ba? Matagal na. Tama, last year pa. We always shout revival. Ngayon, nasa atin, kung matatapos ang 2026, hindi pa ito nire-revive. Nasa atin na po yun. Amen. Kaya dalangin ko po, ang bawat isa ay magseryoso na sa kung paano po tayo tinawag ng Diyos. Kapatid, tinawag ka ng Diyos. Pinili ka ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, tinawag ka na, pinili ka pa. Lagi ko doon sinasabi, hindi nyo ba nararamdaman yung pagka-special nyo sa Diyos? Yung pagka-special natin sa Diyos? Biro mo, tinawag ka na, pinili ka pa, hinirang ka pa. Napakabuti ng Diyos. Kaya wag po natin babaliwalain ang pagkakatawag po ng Diyos. Napakarami pong tao. Ilan na ang tao ngayon sa mundo? Ilan na? Sa Pilipinas, more than 100 billion. More than 100 millions na po ang population natin.
Biro mo mapalad ka, isa ka sa tinawag at pinili. Tama? May 50 nga, wala pa tayo dito, pero dapat masaya ka. Bakit? Isa ka sa pinili. Isa ka sa tinawag. Isa ka sa hinirang ng Diyos. Dahil hindi lahat pinili. Hindi lahat tatawagin. Hindi lahat hihirangin. Pero ikaw na nariyan, kapatid, kasama ka sa tinawag ng Diyos, kasama ka sa pinili ng Diyos, kasama ka sa hinirang ng Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Purihin ang Panginoon. Lord, maraming salamat. We really pray, Lord God, that the restoration is already in the process para yung puso at isip namin muling ma-regenerate and then revival will come. Thank you, God. Thank you for all the words na ipinagkaloob mo po sa amin. Patuloy na pinapadama mo sa amin kung gaano kami ka-espesyal at kung gaano mo po kami kamahal. Salamat po ng marami sa iyo dahil sa kabila ng hindi kami karapat-dapat, palagi mo pa rin kami pinipili, minamahal, hinihiwalay sa mundo na to. Maraming salamat po. May we all be a real children of God, Lord. May we desire to become a real Christian, a real disciple of Jesus Christ. Ano man po yung mga maranasan pa namin, ano man yung mga dinadala namin, ano man yung kabigatan namin, O Diyos. Sabay-sabay po namin yung nararanasan. Pero pagagaanin mo, dahil sabi mo, God, Mateo 11:28, lumapit kami sa iyo, bibigyan mo kami, magaan lang yung pamatok na binibigay mo po sa amin. Bakit siya magaan? Kasi kasama ka namin nagbubuhat. Kasi hindi mo kami pinababayaang mag-isa. Kasi nililingap mo kami at patuloy na minamahal. Kaya God, salamat sa walang sawang pagmamahal at pag-abot mo po sa amin. Patuloy ka nawang malwalhati ng aming mga buhay. At patuloy na baguhin mo po kami. Mangusap ka, O Diyos, sa bawat isa. Holy Spirit, continue to move mightily in this church right now. In Jesus' name, amen.